Alam nyo ba na may ilang pagkain na kapag madalas nating kinakain ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit? Samahan nyo ako sa episode na ito para malaman ninyo ang top 3 foods na dapat iwasan upang mas lalo kayong maging healthy ngayong 2025. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Number 1 sa ating list ay ang mga ultra-processed foods at snacks. Ang mga pagkain ito ay dumaan sa maraming proseso ng manufacturing na nagdadagdag ng maraming artificial ingredients tulad ng preservatives, artificial sweeteners at unhealthy fats. Ang ilang examples nito ay sweetened breakfast cereals, hot dogs, bacon, corned beef, and other processed meats, instant noodles, at packaged snacks like chips, biscuits, at iba pa. Kadalasan, ang mga food-like substances na ito ay mataas sa calories pero mababa sa nutrients. Kaya tinatawag din silang empty calories dahil nagbibigay ito ng energy pero kulang sa sustansya. Heto ang mga health risks kung regular natin itong kinakain. Base sa isang pag-aaral na inilathala sa British Medical Journal, ang regular na pagkain ng ultra-processed foods ay nauugnay sa pagtaas ng timbang at obesity. Dahil ito sa mataas na sugar content, refined carbohydrates at unhealthy fats na hindi nakakatulong sa pagkaramdam ng pagkabusog kaya't madali tayong magutom. Ang mataas na salt at trans fat sa mga pagkain ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at kolesterol na maaring magresulta sa sakit sa puso. Ang labis na refined sugar sa ultra-processed foods ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar na kalaunan ay maaaring magdulot ng insulin resistance. Kung mahilig ka sa snacks, subukan ang sariwang prutas, boiled kamote, o roasted mixed nuts. Masarap na, healthy pa! Ang sunod na kailangan ninyong iwasan ay ang mga seed oils. Madalas nating ginagamit ang mga ito sa pagluluto dahil akala natin ay mas healthy sila. Pero ang totoo, ang mga cooking oils na tulad ng canola, soybean, sunflower at corn oil ay mataas sa omega-6 fatty acids na maaaring magdulot ng imbalance sa ating katawan when consumed in high amounts. Ang sobrang omega-6 intake mula sa seed oils ay nagdudulot ng imbalance sa omega-6 at omega-3 ratio na nauugnay sa inflammation at iba pang sakit. Narito ang mga health risks kung madalas ninyo itong kinokonsume. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition and Metabolism, ang labis na omega-6 intake ay nauugnay sa inflammation na maaring magresulta sa sakit tulad ng arthritis at heart disease. Ayon sa isang bagong pag-aaral nitong December 2024 lang sa Gut Journal, maaring may kaugnayan daw ang mataas na intake ng seed oils tulad ng canola, sunflower at corn oil sa colon cancer. Natagpuan sa mga tumor samples mula sa 81 na pasyente na may mataas na level ng bioactive lipids na nauugnay sa omega-6 fatty acids na madalas na natatagpuan sa seed oils. Bagamat hindi pa ito direktang nagpapatunay na ang seed oils mismo ang sanhi, malinaw na may koneksyon sa diet na mataas sa ultra-processed foods na madalas na gumagamit ng seed oils. So anong pwedeng alternative sa mga seed oils? Gumamit ng coconut oil or olive oil. Ako personally, coconut oil ang gamit ko sa pagluluto sa bahay. At ang huli sa ating listahan na dapat iwasan ay ang soft drinks at iba pang sugary drinks. Alam nating masarap ito lalo na kapag ice cold ang mga ito. Pero sobrang taas ang sugar content ng mga inumin na ito na posibleng magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. Alam nyo ba na ang isang 350 ml na soft drink ay may halos 10 teaspoons ng sugar? Lampas na ito sa recommendation ng World Health Organization na nagsasabing dapat ang asukal ay hindi hihigit sa 6 teaspoons per day para sa adults. Heto ang ilang associated health risks sa regular consumption ng sugary drinks. Ang regular na pag-inom ng matatamis na inumin ay nagdudulot ng labis na blood sugar spikes na maaaring mauwi sa insulin resistance at kalaunan ay sa diabetes. Ang mga soft drinks ay puno ng empty calories na walang sustansya at maaaring magdulot ng labis-labis na pag-angat ng inyong timbang.
Ang asukal at acid sa soft drinks ay nagdudulot ng pagkasira ng ngipin. Imbis na soft drinks, subukan ang buko juice, homemade lemonade o simpleng tubig na may lemon. Masarap na, masustansya pa. Tandaan mga friends na ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Iwasan natin ang ultra-processed foods, seed oils at soft drinks at piliin ang mas natural at nutrient-dense na whole foods. Tandaan, small changes lead to big results. O tara, sabay-sabay nating gawin mas healthy ang ating 2025. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas lalo pang maraming ma-inspire. Salamat sa inyong panonood.